night and day. It rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be Guys, welcome back to our vlog. Happy Monday po sa inyong lahat. Ayan. So dahil Monday, it's a busy day for everybody. 'Di ba? Lahat ng tao talaga kapag Monday busy. And kararating ko lang po, it's already 3:30. Marami tayong dapat ginawa, lalo na sa mga part-time natin outside. For sure, soon, ichichika ko na yan sa inyo. Kung ano bang pinagkakaabalahan ko, 3 days sa labas ng bahay nagtatrabaho. And ganun pa rin ako, pagka uwi ko, I'm starting pa rin my online work. Pero yung online work ko, Thursday and Friday, yan talaga yung nagsusum meeting, kailangan nakaayos ka, mamimit mo yung mga kasama mo sa trabaho or boss mo. And naisisingit ko din yung mga small business kong pasabay, chine-check ko yung shop namin sa Pilipinas, and coming soon yung opening ng aming shop dito sa mall na Dance Pink Closet. So, nagagawa ko pa rin yung time ko para sa aking asawa to prepare kasi ako na unang umuwi, anong kailangan, malinis na ba ang bahay. Ganun din ang aming anak to check kung papasok na siya, nakakain na ba siya, ganun din ang mommy at daddy ko at ilang friends ko. And syempre sarili ko, 'di ba? So nata-time management ko. Alam mo yung naging trabaho ko ito sa Amerika, maganda kasi yung time mo is hawak mo. Even though maagap yung pasok mo for Monday to Wednesday, but maagap pang uuwi. So may mga extra time ka pa na pwede mong i-post at pwede mong alamin na pwede mong isingit na gawin. Like example, kagaya dati pag Monday to Friday before yung work ko outside, gabi na ako umuwi. Pag day off ko talaga, pinapahinga ko talaga yung sarili ko kasi ayoko rin namang magkasakit. But ngayon, maganda kasi dahil nga 3 days lang I'm working outside, hindi pa ganun kagrabing ka-busy. Siyempre pagdating ko pwede pa akong maglinis ng bahay, mag-vacuum, maglaba, 'di ba? Lalo na busy ang asawa ko ngayon until April dahil may tax season sila sa office. So gusto ko rin naman pag-uuwi siya, nakakapagpahinga siya. So natutuwa naman ako kasi talagang yung release na gusto ng asawa ko na inalok na niya ako na mag full-time business ka na lang, 'di ba? But for me, kahit nagtitwinkle-twinkle yung mata ko, ako talaga masaya ako sa blessings na nare-receive ko sa business kasi hindi ko naman tinataas yung bangko ko, no? Pero parang na-train ko na for 6 years yung pag-online ko, pagkakaroon ko ng masang-masang shop na kahit yung mga pagsubok, pero pinipray ko na paglalampasan ko naman lahat. And kahit yung dito sa Amerika na hindi ko na-expect nagkaroon ako ng shop, kumikita naman, nakilala naman, and maraming nga nakaka-miss, 'di ba? So, pero hindi ko pa ninais kasi gusto ko medyo komportable din yung asawa ko, lalo nagsisimula pa naman kami ng buhay dito sa Amerika. And syempre very soon manifest na makalipat na rin kami ng sariling bahay namin para mas makapagsimula pa kami ng mga future namin habang bata pa kami, 'di ba? And ayoko rin kasing makita na laging lang din siya. Kasi syempre tao lang din siya, napapagod din siya. And kahit alam ko na may mga busy day lang siyang busy sa office, pero syempre may mga mood din ang bawat tao. So kailangan pag gusto niya mag-relax, may backup siya. So hindi pa tayo dapat sa ganun. Kailangan nandun pa rin yung support system ko na tulungan siya financially and physically. At gusto ko ring maramdaman niya na hindi lahat talaga siya. And syempre bilang babae, malakas pa naman tayo, okay pa naman tayo. Nasanay din naman ako na as in OFW ang katrabaho sa ibang bansa na kahit ano ang swahod ay sinaswak talaga. So, kailangan talaga. At syempre, may anak pa rin tayong kailangan bigyan ng magandang kinabukasan. So, kailangan hindi natin iniisip yung alam nating medyo pa tayo, taliwag pa, yung nakaganon pa tayo, 'di ba? Nandun pa tayo dapat sa ilagay nating stable pa ang lahat. So, happy naman ako kasi maganda dito talaga sa Amerika. Yung parang hindi mo papagodin yung sarili mo, may enough of time ka pa para ka gumanda. 'Di ba? Yun lang. So, yun lang naman po ang machika ko ngayong Monday. Akala magpapaalam na. Hindi pa ako magpapaalam. Happy ako na mag-vlog ngayong Monday kasi gusto kong i-share. Pero nabanggit ko nga last Saturday na medyo full na ang pantry at ref namin. Hindi pa nga ako nakakapaglinis ng ref namin. I think this week kasi last January. O nga, January, medyo malinis pa naman siya.
And ngayong February parang hindi na siya kagandahan. So ayoko kasi na parang tatagal na hindi siya nalilinis. So nakalagay na siya sa aking diary na this week or next week maaayos ko na siya. Kasi nga, nag-start ako ng free time ko kapag nakapagpahinga na ako yung cabinet namin. Kasi nag-decluttered kami, alam mo yun, namigay kami, donate parang isa, at saka nagbenta kami. So, kung makikita nyo, nakakapag-shopping kami time to time kasi mga lumang damit namin pang winter, pinalta namin. Kasi nga, pag ngayong buwan na to, yung March, February, medyo marami ng sale. So, makakatipid kang bumili. So, ang tagal na naman namin ginagamit yung mga ilan naming panglamig. Nadala ko pa yung iba galing Dubai at saka Bangkok kung tatrabaho ako. Pinaltan ko na siya. Yung iba, pinamigay ko. Yung iba naman, ay binenta ko. So, yung nabenta kong pera, yun naman ang pinambili ko para at least hindi rin ako lugi. 'Di ba? So, yun naman. And, naisip ko, Sabado at Linggo, hindi ako masyado nakapag-diary. Kasi nga, nag-pamper time ako at saka binigyan ko ng attention ng aking asawa. Syempre, kailangan mo rin bigyan talaga ng attention ng asawa mo kapag pagod. Pasayahin mo, magkwentuhan kayo, mag-aliwan kayo. Nakakatawa nga last Saturday, kwento ko lang. Kasi akala ng iba masyadong tahimik ang asawa ko, pero totoong buhay lang kahit madaldal ako, ay mas madaldal talaga siya. So, nakakatuwa kasi napag-uusapan namin tuwing lumalabas kami or kahit nandito kami sa bahay, yung mga past kasi we're same school, tapos same din yung mga kakilala namin or mga naging barkada ko or mga barkada niya kilala ko. So, pag nagre-reminisce kami ng mga nangyayaring nakakatawa, matatawa ka na lang na feeling namin high school talaga kami at nare-remember namin yung past namin. So, maganda pala yung moment na gano'n, ano. May mga ganong moment na hindi masyadong seryoso ang buhay, napagkwekwentuhan niyo yung past. Mas nakakatulong talaga na mas mag-grow kayo, mas maging panatag kayo, and mas maging kampante kayo sa isa't isa, 'di ba? Kasi talagang talagang iba-iba. And siguro talaga for me, napapansin ko lang ay by experience lang na nung simula kinasal kami sa simbahan, mas malaki talaga yung pinag-iba. Talaga, mas malaki yung pinag-iba sa pag-uugali, sa focus, sa pagmamahal, yung pagtitiwala namin or prayers namin, pag-aalaga namin sa anak namin, sa aming isa't isa, sa aming sarili, sa aming pamilya, sa mga kaibigan namin. Iba talaga. And it's good to hear talaga na totoo pala talaga yon. And right now, we're going for 11 years. And 11 years, so very fast. And malaki na si Tambay, mag-18 years old na. And we're so happy and grateful sa aming anak. And siguro talagang, grabe, ibang blessings yung na-receive namin. And this year talaga, for me, is a grateful and fantasy and amazing year. Siguro saka ko na ikikwento kasi talagang may magandang blessing kaming na-receive. At itong blessing na to talaga, we do our good pattern at ginagamit namin to at pinapahalaga namin sa tama. So right now, na-surprise ako ng isang araw kay Sweetie kasi minsan kapag nagbo-vlog ako, dahil syempre I've been respect din naman sa mga kapitbahay namin, lalo na sa gabi. Hindi naman to kagaya sa Pilipinas, so pwede ka mag-karaoke hanggang gusto mo. Kasi nakalagay talaga dito sa aming circles of house na 10 o'clock ay wala nang masyadong maingay. Pwede ka naman magpabisita, wala naman silang problema. But, yung ingay talaga by respect, syempre yung ibang nagtatrabaho sa hospital, nagtatrabaho ng maaga, syempre they want to be rest din. Kaya nandun yung respeto nyo talaga. At maganda yon dahil napapractice natin yung mga sarili natin. So si Sweetie, para daw nakita niya to, magkasama kami last Friday ba? Parang ganun. Tapos, nung pagsakay ko sa sasakyan, sabi niya, I have surprise for you. Hindi siya branded, hindi siya ganun kamahalan. Pero gusto niya, nagmamic na lang ako para hindi ako daw parang sumisigaw or parang word something, parang clear. Nakakatuwa, she's very supportive for my vlogging. Yes. And ito siya, ayan. Plano kasi namin na hindi muna bumili ng mga gadget kasi gusto muna namin mag-aral ng editing or ano pa bang magandang i-vlog. But yung vlog kasi namin, kahit hindi ganun yung content, gusto lang talaga namin makapag-save din ng memories. And bonus to talaga sa amin kapag may nanonood, may nagko-comment, and yung yung nakakasahod ka sa YouTube, yung nare-recognize ka na ng YouTube, ganun. Nakaka-happy din kasi mas na-inspire kang gawin yun, diba? At mas nakakapag-share kami sa friends and family namin. Ako naman talaga ay focus sa mga nanonood sa akin, sa friends and family ko talaga. Lalo na sa family ko, kay mommy at daddy, naaliw sila kasi kahit everyday kami nagbi-video call, nagte-text, nagtatawagan, iba pa din kasi may napapanood sila para alam din nila yung ginagalawa namin. So, isa pa rin yung purpose ba't ako nag-vlog. So,
Ito siya, alam mo nagamit ko na siya. Ito kasi ilalagay mo to sa camera or doon sa cellphone mo para ganyan. Ang ganda niya. So, thank you so much, sweetie. I love it. Ayan. So, yan na nga. Actually, may camera naman ako, diba? So, parang this week yata, pag na-set up ko na, ay, ito na yung gagamitin kong pang vlogging camera. Ayan. But, eto ina-arbor ng anak ko, pero regalo to ng husband ko last civil wedding namin at saka Christmas. So, parang may gusto akong bagong camera. Pinag-iipunan ko pa. Syempre, may mga priority pa tayong dapat gawin. But, happy ako na at least yung asawa ko ay very supportive sa akin kahit di ganun kakilala kang vlogger or sikat ka, but nakaka-happy kasi one of your family is very supportive talaga sa ginagawa mo, kasi lalo na alam niya na hindi ako masyado na naglalabas ito sa Amerika, kahit may mga friends and family naman ako nandyan na nasa set namin yung paglabas, dahil pare-pareho nga tayong busy, so sa pamamagitan ng ganito nalilibang tayo, diba? So ako muna yung mag-work kasi I have 1 hour to work bago ko pick upin ng asawa ko. Bago kami pumunta sa Walmart at saka pupunta daw kami sa seafood, sa Filipino food kasi doon lang naman talaga kami nag-grocery. And I think dadaan kami ng below 5 kasi may nagustuhan akong salamin doon dahil nga syempre nagsiset up tayo or in-arrange natin tong room to prepare din sa paglipat namin very soon sa aming totoong bahay na, diba? Manifest natin and ipag-pray natin, hindi man siya ngayong year or next year, basta ikikwento ko yan sa inyo, kaya kami ay nag-uutay-utay na kasi gusto rin namin hindi kami mabigla sa mga gastos. At least, nape-prepare namin yung mga setup, nagkakaroon kami ng idea, and thankful ako sa Pinterest and Instagram at sa mga ibang friends ko nagbibigay talaga ng idea sa amin. So, yun na nga, dumating na nga yung cabinet namin sa IKEA. So, papaltan din namin ng lagayan tong TV namin na meron na talagang cabinet. So, talagang ni-request ko kasi at least kung nilipatan namin ay maliit din na mga cabinet. At least meron kami mga lagayan ng damit. Especially kung yung cabinet na to ay mapapapunta sa room ni Tambe, at least may prepare siyang cabinet at lalagyan ng damit kapag nandito na siya. So, na-set up na ni Sweetie yung vanity ko. Very soon ipapakita ko sa inyo. Ay, natutuwa nga ako kasi one of my BFF parang gusto niyang magregalo sa akin ng vanity chair. So, abangan niyo yan kasi sabi niya, abaday, kailangan mura lang, 'di ba? Alam mo, si Ruby talaga, kahit sobrang tagal na namin hindi nagkikita, hindi nga siya naka-attend ng aking wedding, pero puspusan din yung bonggang gift niya sa akin nung wedding talaga. And this time sabi niya, ano pinagkakaabala mo? Sabi ko, wala naman, ito lang, ganito. So, we always talk naman, video call, updated each other. And hopefully next year magkasabay kami ng uwi kasi gusto talaga namin makapag-travel kami magkakabarkada. Para yung next plan namin, i-manifest natin yan, ipag-pray natin, di ba? So, yun nga, tapos sabi ko, parang wala kasi akong vanity chair. Kapag naggaganon akong lambing kay Ruby, kahit nung nasa Dubai pa kami, kasi ang tagal talaga namin magkabarkada niya at magkasama sa Dubai. Sabi niya, oh sige, maghanap ka, ito lang yung mura. Maghanap ka sa Ross, sa Burlington, kasi pag naghanap ka talaga sa TJ Maxx or Marshall, ang mahal, or kahit sa mall, or kahit sa mga Amazon. So sabi ko, sige, maghahanap ako ng pinakamura at padalhan mo na ako. Ayan. Kasi nung Pasko, ganun din yung ginawa niya sa amin ni Dingo. Hindi na niya kami binigyan ng specific gift. Binigyan niya kami ng cash. Proud ako kasi nakita ko yung stable talaga ni Ruby ngayon na kung anong gusto ko, nalalambing ko talaga siya. And give and take naman kami. Ganun din siya. Marami siyang ipabibili ngayon sa akin kasi uuwi siya. So, ganun din ako. Pinagbabudgetan yung pinag-iipunan para maibigay ko rin yung gusto niya. So, ganun ka sister act talaga kami. So, at soon siguro, I think nakasama ko na siya sa vlog dati. Nung sinundo ko siya sa airport, tapos hinatid ko siya sa airport, nag-SM kami. Kami ni na Kate. Tapos, nag-lunch kami yata sa MOA. Tapos hinatid namin siya ni Kate sa airport. Kasama ko pa nung sina Daddy. Yun. So, sana matupad uli makasama ko siya sa vlog. Kasi for sure, ang dami rin nung sharing thoughts sa vlog bilang OFW. Kasi matibay talaga yun. So, ako muna din yung magsusulat ng aking diary. Importante yan. Dinadiary ko rin yung mga budget, priorities, and yun nga, starting din ng malapit na yung renovations uli namin sa aming family house. Naka-budget na tayo at nakausap na natin yung mga taong gagawa. Para naman this year, marami pa rin tayong natatapos, diba? Para so naman makahinga-hinga din tayo. Yun lang. And magsusulat din ako ng mga bibilihin namin. Kasi si Sweetie actually may sulat na yun sa
cellphone niya, pero ako nagsusulat pa rin ako, tapos pinagmamatch namin at kung ano talaga yung mga kulang or dapat bilhin. Kasi sabi nga, hindi naman tayo kailangan mag-stock or magtakaw mata kasi malapit naman yung mga stores at pwede naman tayong bumili. Lalo na dalawa lang naman kami dito. But kahapon nga sa Costco, yung mga hindi namin inaasahan, naka $100 kami. Pero okay lang naman din kasi nagbili rin ako ng paninda, yung mga orders at saka mga pasalubong kong chocolates at bumili rin kami ng pansarili namin chocolates, then bumili rin kami nung nung Toblerone na gusto talaga namin, na nagsisil talaga doon. At saka yung mga juice at ano ba yung siopaw na gustong-gusto namin, tsaka yung fish fillet nga na gagamitin namin ngayong Holy Week. Kasi nga Wednesday and Thursday kami magpa-fasting. So okay lang naman sa amin kasi kapag may extra naman tayo, hindi namin pinagdadamutan ng sarili namin kumain kahit sa labas. We'll always kaming kumakain every week. Nadi-discover kami ng mga pagkain. At walang masama doon kasi deserve yun naman yun. Nagpapakapagod kayo, tapos magtitipid kayo. Hindi naman, di ba? Basta as long as alam niyo yung priority nyo, mga bayarin nyo, mga savings niyo, mga futures niyo, okay lang yun. Kasi kayo yan. So, depende nga iba't iba nga, di ba? So, dami ko na naman chika ang aking intro. So, samahan nyo na lang kami mamaya at pagbili ko ng salamin kasi hindi masyadong mahal sa below 5. Ang daming bago sa below 5 kaya I'm so excited na magkaroon ako ng extra money para ma-set up ko yung vanity ko, yung cabinet ko. Na-share kami ni Ate Tam, may mga decorations na gusto ko. Kasi nga mahilig ako sa colorful and kikay things. Kaya i-decorate natin yan kasi wala akong lagayan ng mga alahas, ganyan. Even though meron naman ako pero medyo nakapagdagdag tayo ng mga alahas. Kaya gusto ko safe siya sa mga watches ko. Ayan. Nakaka-excite din talaga. At nagpapasalamat din ako kay Sweetie kasi nung napag-meetingan namin yun na maganda nga yung nag-uutay-utay na. Kasi nung bagong dating kami dito, syempre kahit may mga budget kami at pera kami ni Sweetie na gusto na namin ibili, hindi talaga. Hinintay ko talaga magkatrabaho ko para ma-share ko siya at hindi mabigat sa bulsa. So ngayon kumikita kami, we always being share sa isa't isa. Halimbawa, ganito, bibiling ganito. Lagi kami nag-aambagan at pinag-uusapan kung tama ba to. Kasi mahirap din yung iasa natin sa bawat isa. Maganda talaga, you share para magaan ang lahat at happy, walang isipin, walang everything. Diba? Ewan ko sa ibang mag-asawa kung paano sila. Kasi kami ni Sweetie, palagi kaming fair para magaan ang lahat. Diba? Yun. And yun lang. So, ako muna yung magtatrabaho, magsusulat, and after that, balikan ko kayo kapag aalis na kami. At ipakita ko sa inyo at i-haul ko sa inyo kung ano yung March. I think for 2 weeks lang naman na i-grocery namin. Hindi naman ganun kadamihan kasi dalawa lang din naman kami. Tsaka hindi kami masyadong nandi-discover ng ibang pagkain. Yung talaga mga alam namin. Tapos pag gusto lang namin kumakain sa labas or bibili na lang uli kami. So guys, samahan nyo kami later. Ako muna yung mag-work. At more chika later. Nagustuhan ko lang talaga mag-vlog this Monday. At sobrang happy ako sa bako kong mic. Ayan. And soon gamitin natin talaga yung ating bagong vlogging camera. Kala mo naman vlogger talaga. Yun lang. And balikan ko kayo later guys. Ako muna yung mag-work at magpapahinga. After that, tawag sa Pilipinas. Wake ko si Sweetie. At ipakita ko sa inyo ang the rest late ng Monday namin. Palagi na akong late nag-vlog kasi nga busy ako palagi pag morning. But I'm happy na masave ko to, makachika kayo. Kasi gusto kong umimik ng umimik. Kaya gusto ko siyang isave. Ganun lang. And next time magvo-vlog ako ng mga diaries ko. Sishika ko sa inyo kung ano nakaka-help ng diaries, anong inilalagay, anong mga dapat priorities and everything. Maganda siya kasi pag binabalikan mo talaga, mas napupush ka na matupad ito. Na kung hindi man matupad, may reason kung bakit. And for sure, kung ito'y pagtatrabahuan mo at ibibigay talaga ay para sa'yo. Pero ako kasing typical na hindi ako masyadong naiinip. Kasi alam ko talaga na lahat ng gusto natin ay may time. Kung hindi man may ibigay, may reason yun at baka hindi makakaganda yun sa atin. So guys, tawag din pala ako sa cargo box namin kasi ipapapick up ko na yung cargo box 4. Maraming salamat sa mga customers ko na nagsusuporta sa aking pasabay. Lagi ko siyang isinisingit sa vlog ko kasi I'm so grateful and blessed sa kanila dahil talagang grabeng tulong din ang naibibigay nila sa akin. So guys, see you guys later. Ako muna ay mag-online work. Okay? Bye!
guys! Welcome back to our vlog! Ito na ako sa loob ng Below 5. Grabe, nakaka-addict yung place niya talaga. Dami mong mabibili, pero may tama lang akong bibilhin ngayong araw na to. So guys, balikan ko kayo later, titingin-tingin muna ako. So see you guys later! So cute. Diba? So cute. Guys, welcome back to our vlog. Ayun naman kami sa Walmart. Natingin ako ng mga ilang pwedeng ipagtinda sa shop. Nakita mga ganito. So, tsaka ang daming chocolates kasi laki ng pimples ko what do you call this? Mag-Holy Week or mag-Easter. Sunday, tapos mga hunting na chocolates and everything. Ang dami, diba? Daming basket. Ang cute. Oh, it's chocolate and So, mag-grocery lang kami ng sobrang kailangan lang talaga namin yung sweetie. Yan yung mga chocolates na gusto magpasabahan. Medyo mahal pa yan. Hintayin natin yung mag-sale sila pagkatapos ng Easter Sunday. Okay. So, shop muna kami guys at balikan ko kayo later. Guys, nandito na kami sa seafood para mamili naman kami ng mga gulay, mga ilang krekado, tsaka mga isda. Pang iba. Hipon, ganon. Ewan ko, magta-try kami ng hipon. Wait ko lang sa sweetie. Lakas ng hangin ngayon. So, tapusin na natin to after mag-dinner at mag-haul tayo at kung magkano ba talaga yung nagastos namin. Guys, dito na kami sa McDo dahil gutom na kami. So, mag-dinner muna kami. Then, balikan ko kayo pag nasa bahay na kami. So, see you guys later! Guys, andito na kami sa bahay ni Sweetie at inabot na kami ng 9 o'clock. Isipin mo yun. Medyo natagalan ako sa 5 Below, pero hindi ko na muna i-haul lahat ng binili ko kasi yung iba nasa sakyan pa. Hindi na namin inakyat kasi nga ang lamig. Inakyat na lang namin yung mga grocery namin. Yung grocery namin is for almost hanggang Sunday na to. Kasi may iba pa naman kami dito na mga karne, so dagdag na lang. So marami rin kaming binili. Pumunta pa kami ng last. Hindi na ako nag-vlog sa Bonds ba yun or something. Bumili kami ng mga drinks kasi buy one take one yun. So,
Ngayon kasi, medyo diet na ako sa Coke. Every Friday, Saturday, or Sunday, or minsan Saturday, Sunday lang. Or kung may masarap lang na pagkain. So, matagal talaga siya nauubos. Na perfect ko siya, na hindi masyadong uminom. More water and juice na lang. So, sana kayanin ko ng dalawa. No? Okay. Punta na muna tayo first sa Walmart. Sa Walmart din, hindi na kami bumili ng mga Colgate, tissue, kasi marami pa kami. I think bibili kami next week na sa another grocery namin. Pero, dahil nga halos maubos na rin yung mga pang-scrub ko at alam mo naman, sobrang gustong-gusto ko ang swab. Bumili ako, or pinakita ko sa other vlog ko na bumili ako nung parang ano siya, ano to? Strawberry siya ang flavor niya. Or scent niya, I'm sorry. So, ito naman is vanilla siya. Ayan. So, bumili ako niyan. And sa isang sako, bilulo ako. Kasi minsan 4 yung nilalagay ko. So, palit-palit siya. And matagal ko naman siyang naubos. Tapos, bumili kami ng ang prutas namin. Meron pa kaming avocado dyan. And plano na nga namin siyang i-shake bukas. And may banana kami. So, para may mga dagdag potassium tayo. And ano pa ba? Bumili rin ako ng, dapat sa Costco ako bibili ito kahapon, pero halos wala siya. And sana nga ay bibili ako para ipaninda ko rin sa pasabay ko, pero wala siya. Pero nakakita ako nito sa Walmart at medyo bumaba siya kasi dati parang mga $8 or $7 na lang siya. So bumili na ako dahil may Nescafe akong kape na gustong ubusin at lagyan nito. At hindi ko masyadong tinatapangan para lang magising ako sa umaga kasi nga ang lamig. So this one tatagal yan for sure. Then bumili rin kami nitong favorite namin na almost 2 times na namin ginagamit. So habang tinetherapy ko yung hair ko, maganda yung conditioner niya and shampoo niya. And ito yung Dove. Ayan. At nagpasabay din ako to. May mga umorder din sa akin. Ayan. So bumili kami ngan. And, bumili rin ako ng pangkulay ko ng hair, pero meron pa ako dyan sa isa. So, nag-stock lang din ako. And, bumili rin kami ng mga tape kasi ginagamit namin to sa pasabay dahil mag-open na tayo ng $5 ngayong March. Saya-saya. Tapos, eto nga, bumili rin kami. Naglalagay na kami ng ganito kahit ano pang linis ko, gamitin ko, or so, eva. Talagang ganun siya. So, ilalagyan ko nito para every week pinapaltan para hindi siya kadiri, para malinis pa rin siya. So, this week maglilinis ako kaya meron pa naman kami, nagdagdag din kami kasi mabilis maubos yan. Tapos, bumili rin ako ng mga pang-merienda at breakfast kasi maagap nga ako nalabas or maagap din ako nagigising for breakfast. So, bumili ako nito. And itong croissant. Favorite ko yung croissant. Hindi na ako bumibili ng sobrang laki kasi nga, naaksaya naman siya. And every week naman ng pagsimbaw, pwede kami bumili ng tinapay na pang breakfast or pang merienda namin. So, I have that 2. And yung croissant na may chocolate. Minsan yung binibreakfast ko to, minsan binabaon, minsan binimerienda. Kasi maubos na yung aking pandesal. O, diba? So, si Sweetie nakainin din yung pandesal. Tapos, bumili kami ng bagels kasi favorite to ni Sweetie, binabaon-baon niya tsaka binibreakfast nga. Ako din. Masarap din to pag may cheese lang or scrambled egg or something. So, masarap din siya. Para hindi naman palaging tasty. Next week tasty naman para hindi nakakaumay. Tapos another week, pandesal naman or croissant. So, salitan yung breakfast. And then, bumili rin kami ng mga ganito black pepper at saka paprika. Ayan. Kasi parang I don't know kung magme-menudo ba. Grabe, parang malulobat na kaya nawala tayo. Bilisan na lang natin guys at medyo tahimik na rin ang paligid at lahat nagpapahinga. It's already 9 o'clock na. So yun yung nabili namin sa Walmart tsaka itong banana cake. Breakfast daw ni Sweetie bukas. Sasagbili siya ng coffee sa McDo. Then nagbili kami ng Hans tomato sauce. Tapos may tomato paste. Then, nagbili rin kami ng corned beef kasi maybe next week, medyo busy kami. Kaya maganda yung mga instant na ganito. Pero sobrang dalang lang din. Nag-stock talaga kami dyan. And meron kaming spam. May sausage pa naman kami dyan. Kaya okay pa siya. Kasi alam namin next week, medyo busy. May mga gagawin sa trabaho para pagdating konting kain at pahinga na. Yun. And bumili kami nito sa Walmart. Favorite namin kasi hindi na kami nakakakain yan. Yun lang yata nabili namin sa Walmart. Halos yun lang. And then, punta na tayo sa seafoods. Actually, nagastos namin sa Walmart yata parang $70 yata. Parang 7.
Sa seafoods naman tayo. Kasi may mga binili kami mga frozen pala sa Walmart. Kaya inabot kami ng mga 75 to 80 yung beef. So, kunin ko na siya. So, ito yung nabili naming beef sa Walmart. Kasi ang sarap ng beef doon, malinis, yummy siya, magandang pagkakakat. So, try nyo sa Walmart kaya bumili. So, ito parang ano to, mga dalawang luto namin. Kaya, okay kami. Ay, malalaglag tayo, guys. Okay. Okay, tapos, punta na tayo sa seafood. Bumili kami ng sipu. Ayan. So, gustong-gusto ko yan. And yung mango juice. Ayan. So, ang sarap kasi ng mango juice. Parang Pilipino. Then, Oishi, Shippy. Meron pa lang kami dito, nagdagdag lang din kami. Meron kami chicharon. And, meron ako nito, parang batan. And, bumili rin kami ng lemon. So, nailagay na pala ni Sweetie lahat. Nasa ref na yung chicken. Bumili kami ng chicken. Ibababad namin yung chicken para piprito namin siya. And, ano pa ba? Bumili rin kami ng itlog na pula. Yes, ay ba itlog na pula pero isa lang siya. And bumili rin kami ng gulay. Sana hindi na tayo malobat. Ayan. So, yan yung mga nabili namin sa seafoods. At bumili rin ako ng isang sardinas. Kasi nga, malapit na yung yung fasting ng Wednesday and Friday. So, kapag maaga pang uwi ko at hindi pa ako nakapag-lunch, pwedeng sardinas sa maraming sibuyas, gisa-gisa lang. Masarap din yun. Yun. So, yun ang mga nabili namin sa seafoods. At ano pa nga ba? Yun lang naman nabili talaga namin. So, may mga patatas kaming binili. Importanteng may gulay tayong kinakain. At saka parang bumili rin pala kami ng giniling doon. Masarap ang giniling sa seafoods. At saka bumili kami nitong patola bato or something. Ayan. So lalagyan namin siya ng miswa na may konting sabaw. Diba ang sarap? Pilipinong luto. So yun lang naman yung mga binili namin kasi may hipon pa kami. Tsaka may isa pa kaming isdadan. At makita ko rin sa yung mga binili namin sa Costco. Ito, bumili kami sa Costco ng ganitong juice. Ayan. So, si Sweetie kasi every weekend, bago kami, weekend talaga, mahilig siya na mag-breakfast ng juice talaga siya. Hindi siya masyadong nagko-coffee. Basta sandwich, tsaka juice, okay na sa kanya. Hindi siya masyadong nagpo-full breakfast. Tsaka may mga eggs pa naman kami dito. May mga palaman pa. Ito yung sinasabi ko sa inyo, binili namin sa Costco fish fillet. So, I think tatagal to habang tayo ay nagpa-fasting ng Wednesday at Friday. Tapos, luto na lang tayo ng anong gulay para masarap yung kain natin. Diba? And, nag-try din kami sa Costco nung ganitong hotdog. Ayan. So, yan. So, try nyo na to sa Costco. Ito yung brand niya. So, pwede itong pang breakfast, pang merienda, or whatever. So, mga substitute to sa mga ulam na pwedeng nakatabi dyan. And, ano pa ba? Yung siopaw na binili namin. Favorite namin to, pero hindi ko na, tinapon ko na yung, yung kahon na yan. So, dalawang set yan. Pwedeng pang breakfast, pang baon, pang merienda. Ayan, diba? And, nung pumunta pala kami ng IKEA, bumili kami nito. Sarap nito. Ayan. So, Sweetie, gumagawa na lang siya ng sausawan nito or gravy. Ayan. So, tapos, syempre, bumili kami ng ice cream. Ayan. And ano pa ba? Yun lang naman. Ito yung giniling namin. And special. Bilihan ako ni Sweetie na macaron. O, diba? Sa Costco to. Gift niya to sa akin. Yan. So, may story yan. Tomorrow, another vlog na. Okay. Yan lang naman po ang aming grocery. And I think parang mahal. Guys, I'm ending my vlog kasi talagang lubat na to. Talagang sobrang di na kaya. So guys, thank you for watching my vlog. Sana nag-enjoy kayo sa aking 2 weeks na grocery ngayong March. And for sure, hindi naman talaga kami natitipid sa food.
And sa Costco, naka $100 kami dahil may mga pasabay at business kami binili, ilang pasalubong at personal naming food. Sa Seafoods and Walmart, naka $100, 110 kami. At for 2 weeks na yon bago di kami mag-grocery. And for sure, talaga naman every week din naman kumakain kami sa labas. Pero most of discipline din para sa ganun, hindi tayo nagkakasakit. Kaya sinasabayan din namin ng mga gulay, isda at prutas. Siyempre nagluluto kami everyday pa dito sa bahay. Every week lang naman kami nakakalabas. Kung may mga chichirya kami, yan yung mga cheat day namin kapag manonood kami ng mga Netflix. Ayan. So, hindi na ako mag-haul ng aking mga below 5 shopping. Yung aking salamin ay nasa sakyan pa ni Sweetie. Bukas pa niya aakyat. And for sure, i-haul ko yan. At may mga kwento yan kung bakit binili ko. So, guys, thank you for watching my vlog. Sana ay nakapag-share din ako sa inyo ng buhay-buhay pa rin namin dito sa Amerika. Kung paano kami nagbabudget, paano ang lahat sa amin. At nag-enjoy kami ni Dingo kasi mas nagiging mature kami at mas nakikita na namin kung ano more than na kailangan magtipid, magdisiplina, para sa ganun mas ma-prepare natin yung future natin. Ayan. Excited din ako na ipakita sa inyo yung konting arrange ng ating kwarto dahil namili tayo sa IKEA ng mga ilang furniture at very soon baka madala natin yan sa bagong bahay natin. We're so excited. Manifest natin yan. So guys, thank you for watching my vlog. Magpapahinga na rin ako, mag-shower na rin ako. And see you again sa susunod ko mga vlog. Ayan, para ma-sync na sa digital diary natin. So good night everybody. Don't forget to like, to share, to comment, and subscribe my channel. See you again in our grocery vlog. Good night. Bye.